according to all 5 judges. Oh my! Defend yourself at all! Walang mas masakit kaysa sa kayabangan na sumasalpok sa realidad ng mga asal na mayabang. Ang katahimikan pagkatapos ng isang matinding KO. Ito ang mga sandali kung saan ang mga mayayabang na mandirigma ay natanggap ang nararapat sa kanila. So that'll give him a bit of energy. Ryan Garcia laban kay Braulio Rodriguez. Mainit ang gabi. Ryan Garcia, ang batang henyo sa boxing, na may malinis na record at pambihirang bilis, ay humaharap kay Braulio Rodriguez. Boksingero na mas kilala sa pagiging madaldal kaysa sa teknik. Si Ryan está mirando este video, ¿qué tú quieres decir? Que me tiene miedo con una gallina, que mañana él va a pelear con un boxeador. Sa simula pa lang ng press con, pinupukaw na agad ni Rodriguez si Ryan. Sa araw ng laban, pumasok si Braulio sa ring na may mapanghamong ugali. Tumasayaw at gumagawa ng mga mapanuyang kilos. Pero malapit na siyang magbayad para sa kanyang kayabangan. Do that conventionally. Garcia goes. Sa unang round, agad na pabagsak ni Garcia ang kalaban. Announcing team's good hook, and Rodriguez goes down. That was a perfect shot. Left hook. Natapos ang laban na si Garcia ay tumatama ng magagandang suntok at si Braulio ay patuloy pa rin sa kanyang pang-aasar na kilos. He was nearly out. The short shots by Garcia that put you down. He impressing me. I mean, the crowd don't like it. He can't Oh, win. quick, lightning fast hook from. Oh, yes. Get upset about this sometimes if you're not, if it's not. Ngunit lahat ay nagbago sa ikalimang round. Si Ryan, gamit ang kidlat na bilis, ay tumama ng kombinasyon na tuluyang nagpabagsak kay Rodriguez. Hook, and down he goes. Matindi ang tama, bumagsak si Braulio ng nakatihaya at tuwid ang mga binti. Ang showman, na kanina'y masaya at nang aasar, ngayoy wala nang malay sa lona. Tumabog ang lahat. Klaro ang mensahe ni Ryan. Walang ligtas na salita sa ring. Noong 2017, pumasok si Yannick Bahati sa hawla laban kay Dricus Du Plessis na may kayabangan na kayang punuin ang isang estadyo. Nagpakita siya ng kayabangan, nagtatapon ng masasakit na salita na parang confetti. At nang akala mong hindi na siya lalala pa, ginawa niya ang hindi inaasahan. Sinampal niya si Du Plessis sa mukha habang nagkakaharap sila. Matalino ba yon? O sige, panoorin mo pa. Tumunog ang kampana at lumabas si Bahati na tila may gustong patunayan. Ngunit doon nagsimulang magbago ang lahat. Habang sumusugod si Bahati, nanatiling kalmado si Du Plessis. Hinihintay ang tamang pagkakataon. Alam mo ba ang mangyayari kapag ang kalmadong mandirigma ay hinarap ang padalos-dalos? Walang magandang bunga ang padalos-dalos. Unti-unting lumitaw ang bitak sa baluti ni Bahati. Bumagal ang kanyang suntok, nawala ang kayabangan, at naamoy ni Du Plessis ang dugo. Kitang-kita na unti-unting nawawala kay Bahati ang laban bawat segundo. Pero paano matatapos ni Du Plessis? Sa pamamagitan ba ng mga kamao, mga sipa, o may mas mabagsik pa? Marahas ang sagot. Hinuli ni Du Plessis ang leeg gamit ang guillotine at piniga na parang gustong burahin ang kawalang galang. Kumamot, umikot at lumaban si Bahati, pero di nagpapatawad ang hawla sa kayabangan. Ilang segundo ring walang buhay ang kanyang katawan at natahimik ang laging nagsasalitang bibig. At hindi na kinailangan ni Du Plessis ng mga salita. Hinayaan niyang ang kanyang pagdomina ang magsalita para sa kanya. Kaya, kapalagay mo ba dapat pa mangasar ang isang mandirigma bago tumunog ang kampana matapos makita ang pagbagsak ni Bahati sa ilang segundo? Mabilis na bumagsak si Bahati, pero ang susunod na laban ay nagpapakita ng mas matinding pagbagsak. Adrian Bronner, laban kay Marcos El Chino Maidana. Ang laban nina Adrian Bronner at Marcos Maidana ay higit pa sa isang suntukan. Isa itong leksyon ng kababaang loob gamit ang kamao. Si Bronner, na tinatawag ang sarili bilang susunod na Floyd Mayweather, ay mayabang na ugali. Tuloy-tuloy na pang-aasar, kayabangan at panunuya kay Maidana noong timbanganan. And we have a fight. Naglalakad siya sa ring,
Sumasayaw at nilalait si Maidana na mula Argentina. Pero hindi nagbibiro si Chino Maidana. And he swarms Broner along the ropes. Weird forms, misstep after that shot. Maidana That's the offense you rarely see from guys. Maidana continues to walk. Mula sa unang round, nilusob ni Maidana si Broner na may matinding galit. Tumatama ng mga hook sa katawan at mga suntok sa panga. Sa laban, gumawa si Broner ng mayabang na kilos na nagdulot ng masamang resulta sa kanya. Have to get after. Sa ikalawang round, pinakawalan ni Maidana ang isang kaliwang hook na sumabog sa mukha ni Broner. Maidana that sticks a right hand. Broner goes down. Now we know why Maidana was throwing so many jabs to the body early. Bumagsak ng malakas ang Amerikano. Ang kanyang kayabangan, kasama ng kanyang katawan, ay tumama sa lona. Nagpatuloy ang parusa sa buong laban. By Maidana. Another right hand by Maidana. And Maidana is just not throwing the jabs. Look at that. Oh, Adrian Broner with the headbutt. He's milking it that way. Come on. Broner content to stay on the rope. Ngayon si Maidana na ang kumikilos. Sa ikawalong round, isa pang malakas na hook ang nagpatumba kay Broner na parang sirang manika. Marcos Maidana. That sends. Nanalo si Marcos Maidana via unanimous decision matapos tumunog ang huling kampana. Si Broner, na napahiya at natalo, ay dali-daling lumabas ng ring nang hindi nagsalita. Ang lalaking madaldal ay napatahimik ng mga kamao ni Maidana. Mahilig si Charlie Selenoff tawagin ang sarili niyang GOAT. Naglalakad siya sa mga gym at inaaway ang kahit sino, bigla ang sumusuntok sa mga peking sparring at pinupuno ang internet ng mga video ng gawa-gawang panalo. Akala niya ay ligtas siya, pero sa kabila ng ingay ay wala namang laman. Puro salita lang na naghihintay mabunyag. Ang palabas niya ay nakabatay sa pananakot ng mga madaling target, pero isang araw nagkamali siya ng pinili. Dahil ang lalaking napagtripan niyang asarin ay hindi basta-basta. Si Deontay Wilder yon. At ito ang mahalagang detalye. Isa si Wilder sa pinakamalalakas sumuntok sa buong mundo. Kapag ang troll pumasok sa kulungan ng leon, iisa lang ang sasapitin nito. Nang nagharap na sila, nagbago ang lahat. Si Selenoff, na dati walang tigil sa kadadaldal, biglang mukhang maliit. Hindi nag-aksaya ng oras si Wilder. Lumapit siya at sunod-sunod na pinakawalan ng mga suntok na parang paligo sa realidad. Kumakampay ang mga braso ni Selenoff, bumagsak ang depensa niya at ang dating madaldal natahimik bigla. Sinubukan niyang tumakbo, magtago, pero wala nang takas. Hinabol siya ni Wilder at sa mukha ni Selenoff, takot na lang ang makikita. Nang bumagsak siya sa lupa, hindi na makagalaw. Iyon ay purong hustisya at ang pinaka nakakagulat. Hindi pa nga ibinigay ni Wilder ang kanyang 100% sa laban. Pinigil niya ang kamao niya, pero kahit kalahati ng lakas niya, sobra pa rin. Kung ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, baka hindi na muling nakatayo si Selenoff. Natapos ang laban na sumisigaw ang mga tao. Tapos na! Sa ganitong paraan, nabunyag ang sarili niyang tawag na greatest of all time. Gusto ni Selenoff na sumikat at nagawa niya iyon. Pero hindi bilang pinakamagaling sa lahat ng panahon, kundi bilang halimbawa ng nangyayari kapag ang isang troll sa internet ay sumubok makipagsabayan sa isang tunay na mandirigma at hindi ka maniniwala kung paano ito nagtatapos. Hindi siya tinatawag na prinsesang mandirigma ng walang dahilan. Pumasok si Cheyenne Vlisma sa laban na ito na kalmado at malamig, habang nagkamali si Carolina Wojcik na maliitin siya. Mas pinalala pa niya ang sitwasyon sa pang-aasar at kawalang galang bago ang laban, na parang iniinis talaga si Cheyenne para magulo ito. 21 pounds for the Warrior Princess. Pero ito ang mahalagang punto. Nakita mo na ba ang mandirigmang mas malakas ang katahimikan kaysa panlalait? Iyon si Cheyenne. Tumunog ang kampana at agad mong naramdaman ang pagkakaiba. Hindi nag-aalangan si Cheyenne. Siya ay naglalabas ng lahat.
Mabilis na high kick ang tumagos sa depensa ni Carolina kaya napayuko siya. Bam! Sunod-sunod na tama sa mukha ang unti-unting bumabasag sa kanyang kumpiyansa. Huli na nang mapansin ni Carolina na maling halimaw ang kanyang ginising. Galit na galit, sumugod si Wojcik na parang toro. Desperadong subukang pabagsakin siya, pero naging sablay ang kanyang mga pagtatangkang ibagsak at hindi man lang gumalaw si Cheyenne kahit kaunti. Parang tubig siyang dumadaloy, umiilag, sumusugod at nagpaparusa sa pagkakamali. Alam ng lahat na kapag galit ang pinairal ng mandirigma kaysa estratehiya, may kabayaran ang pagkakakulong. Habang si Carolina ay nagpapakawala ng suntok na madalas sumablay, si Cheyenne ay bumabawi ng mas malalakas at sunod-sunod na suntok. Ramdam na ng mga tao ang pagbabago, pero ang tanong, paano tatapusin ni Cheyenne ang laban? Sa isa pang malupit na sipa o sa mas mabagsik pang paraan, dumating ang sagot ng isinara ni Cheyenne ang masakal na headlock. Nagpumiglas si Carolina at sinubukang lumaban, ngunit mahigpit ang pagkakahawak. Doon natutunan ng leksyon. Hindi kayabangan kundi disiplina ang kailangan para manalo. At nang matapos ang lahat, hindi lang katawan ni Carolina ang sumuko, pati na rin ang kanyang pride. Pinatunayan ni Cheyenne na karapat-dapat siya sa bansag na prinsesang mandirigma. Kaya, heto ang totoong tanong. Dapat bang matutong manahimik ang mga mandirigma hanggang mapatunayan nila ito sa loob ng kulungan? O sulit ba ang panganib ng pagyayabang kung ang naghihintay sa'yo ay isang kahihiyan na ganito? Malakas ang sagot ng susunod na laban. Pumasok si Bad News na parang siya ang may-ari ng lugar. Mga tattoo mula ulo hanggang paa, mga masel na parang balute at ego na kasing laki rin. Sa harapan, itinulak niya si Gaspar sa leeg. Isa iyong babala, balak niyang durugin. Ngunit ang bulag na kumpiyansa ay hindi pinapatawad ang mga laban sa esports. Dumating ang gabi ng laban at naglakad si Tarnajev papunta sa hawla na parang hari. Si Gaspar, kalmado, hinihintay ang tamang pagkakataon. Hindi siya natinag sa dalawang bigong pagsubok na pabagsakin siya. Nagbago siya ng plano. Kung di niya kayang ibagsak, lalabanan niya ito ng nakatayo. At saka nangyari ito, bam! Isang sunod-sunod na suntok ang yumanig sa kanya at ang tangke na inaasahan ng lahat na dudurog, nagsimulang gumuho. Bumaba ang depensa. Nang hina ang mga kamao at biglang ang dating hindi matalo ay naging tao. Sa huli, bugbog at basag ang kamay ni Tarnajev, durog pa ang ego niya. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang rematch. Ngayon, si Gaspar na dating mapagkumbaba ay naging mayabang, nagpapakitang gilas at umaastang siguradong panalo siya. Tumakbo siya papunta kay Tarnajev na parang sigurado na ang panalo, pero bawat pabiglang kilos ay may kapalit at handa si Tarnajev na singilin yon. Ahora mismo está en una situación complicada. Sabe que cansar bien a Gas porque sabe como sea arriesgarse, los golpes son muy pesados. Umiikot ang tadhana, si Gaspar ay tumakbo diretso sa sarili niyang pagbagsak. Nagpalit ng papel at naging malinaw ang aral. Walang sino man ang hindi kayang galawin, kahit pa ang dati nangungutya. Proteger, no consigue del todo, está haciendo defensa. En cualquier momento lo puede parar Jesús. Le dice que pelee de vuelta, son muchos golpes. Draft contra Moreno. Tawagin mo itong karma, tawagin mo itong irony. Simple lang. Hindi ka pinatatatag ng kayabangan, lalo ka lang nitong ibinabagsak. 4 ng Agosto, 2017. Si Mortal Grownheart, na muntik mawalan ng isa pang tsansa sa titulo, ay nakaharap kay Harut Grigorian, isang Armenyong mandirigma na palaging agresibo at malakas sumuntok. Malinaw ang naging dominasyon ni Grigorian mula pa lang sa simula. Grownheart, a -215 favorite in this fight against not like boxing where guys just hang on each other. Very dangerous for Gregorian, who's
Desperadong umatras si Mortel habang sunod-sunod ang tinatanggap niyang suntok. Ramdam ng lahat na nawawala na sa kanya ang laban. That's what he's gonna do. Eventually, as the round goes on, His punches. That knee may have stunned Grigorian a little. Bit of a sloppy round, Joe. Pero sa isang kontrobersyal na pangyayari, nakita ni Groenhart ang maliit na pagkakataon. Sandaling umikot si Grigorian at tinamaan siya ni Mortel mula sa likod, dahilan para mawalan siya ng malay sa lona. Sumabog sa ingay ang buong estadyo. According to all 5 judges, oh my! Defend yourself at all times! Napakagaling, ngunit marumi para kay Groenhart, panalo pa rin. Pero may kapalit na pagdududa sa pagiging lehitimo nito. Naging balita ang laban. Hiniling ng fans ang rematch at makalipas ng 6 na buwan, natuloy ito. Sa pagkakataong ito, si Groenhart na ang kampeon. Sa rematch, walang awa si Grigorian. Mula sa simula, inatake niya ito nang may eksaktong pagkatumpak. That is a big no. what a more than usual. Usually we see Maluma don't stay center. Oh, that right hand connected. Nanginginig si Mortel. Hindi kayang tiisin ang presyon. Hindi mapigilan ang parusa. Sa huli, brutal na na-knockout siya ni Grigorian. In the making, Harun Grigorian hitting the champ. What is it? The referee. Naitala na ang kasaysayan. Binabayaran ang kontrobersya at tiyagay kayang baguhin ang laban.